dilim ng gabi, may apo. Isang mapagbalang araw mga kapamilya, nagsimula ang lahat sa isang hapunan na tila ordinaryo lamang, ngunit nauwi sa isang masakit na sandali para kay Samantha. Habang masayang kumakain ng pamilya, buong pagmamalaking ibinalita ni Isabel kay Ricardo na kabilang si Samantha sa isang napakalaking operasyon. Ayon sa kanya, malaki ang posibilidad na tuluyang mabuwag ng kanilang grupo ang isang kilalang sindikato. Bilang isang ina, hindi niya maitago ang kanyang saya at pagmamalaki sa dedikasyon ng kanilang anak. Ngunit sa halip na purihin si Samantha, malamig na salita ang isinagot ni Ricardo. Para sa kanya, wala pa umanong dapat ipagmalaki dahil wala pang napapatunayan ang kanilang anak. Mas mabuti raw na hintayin muna nitong magtagumpay bago siya hangaan upang hindi lumaki ang kanyang ulo. Tahimik lamang si Samantha, wala siyang isinagot, yumuko na lamang siya habang pilit na itinatago ang sakit na dulot ng mga salitang binitawan ng sariling ama. Ngunit sa kanyang puso, mas lalo lamang tumitindi ang kanyang determinasyong patunayan ang kanyang kakayahan. Samantala sa kabilang panig, nakatanggap na ng magandang balita si Tatang. Ipinaalam ng kanyang mga tauhan na natanggap na ni Gabo ang alok na misyon. May ilan mang nagdududa kung tatanggapin ito ni Gabo. Buo ang tiwala ni Tatang at kilalang kilala niya ang binata. Alam niyang hindi ito uurong sa responsibilidad, lalo na kung kapalit nito ay ang pagkakataong makatulong sa kanyang pamilya at sa mga taong nangangailangan. Hindi na nagtagal ay tinipon na nga ni Gabo ang kanyang mga kaibigan. Ipinaliwanag niyang hindi lamang ito basta trabaho. Isa itong misyon na hahabol sa mga taong lumalabag sa batas at kapalit nito ay malaking halaga ng makakatulong sa pagpapagamot ng kanyang amang si Rudy. Nang marinig ng kanyang mga kasama ang magiging kabayaran, halos hindi sila makapaniwala. Para sa kanila parang eksena lamang ito sa mga action movie, ngunit para kay Gabo, hindi pera ang pinakamahalaga. Isa itong pagkakataong gawin ang tama habang inilalaban ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Habang abala si Gabo sa pagpaplano, naghahanda rin naman sina Samantha para sa sarili nilang operasyon. Dumating pa si Pia upang tiyaking handa na ang buong grupo. Pinuri niya ang kanilang paghahanda ngunit agad ding nagpaalala, "Huwag niyo akong pasalamatan ngayon. Magpasalamat na lang kayo kapag naiharap ninyo sa akin ang target." Bagamat simple lamang ang sinabi ni Pia, sapat iyon upang mas lalong pag-ibayuhin ni Samantha ang kanyang loob. Alam niyang ito na ang pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, agad nang kumilos ang grupo ni Gabo. Ang unang hakbang nila ay sundan si Mr. Chan dahil naniniwala silang ito ang magiging susi upang matunton ang kanilang pangunahing target, si Victor na mas kilala sa alias na Tigre. Kasabay nito, tuluyan na ring inilunsad ni na Samantha ang kanilang operasyon laban sa parehong kriminal. Hindi alam ng dalawang grupo na iisa lamang pala ang kanilang hinahabol. Habang papalapit sina Gabo at Samantha sa kinaroroonan ni Tigre, lalong tumitindi ang tensyon. Dalawang magkaibang grupo, dalawang magkaibang misyon, ngunit iisang target lamang ang kanilang haharapin. At tila nakatakda na namang magsalubong ang kanilang mga landas sa gitna ng isang mapanganib na operasyon na maaring magbago sa kanilang kapalaran.